Mapagpalang hapon po sa bawat isa. Tayo pong lahat ay tumayo. At sa ating pagtayo, let us welcome the Lord ng isang malakas na palakpak po, mga kapatid. Hallelujah. Yes, Lord. Purihin ka, Panginoon. Yes, oh God. Oh God, kanina ka pa namin kasama, Panginoon. Kaya kami na-excite, Lord God, to worship, to praise you. Sa araw na to, oh God, marami po kaming kinabisihan, Panginoon. Ang buhay namin, Lord, ay nilagak namin sa iba't iba naming priority. Pagising pa lang ng umaga, O God, kami nanalangin, nangusap ka, that we proceed, Panginoon, sa aming mga kanya-kanyang responsibilities, Lord. And by your grace, nandito po kami ngayon. Kami naririto, Lord, ay tunay nga na mahihina, limitadong kalakasan. Ngunit alam namin, Lord, ang lakas na to, hindi ito galing sa amin, kundi galing ito sa iyo, Panginoon. Mga kapatid, meron kaming panibagong awitin na nais ibahagi sa bawat isa. At nawa ang awitin na ito, pamilyar man sa atin, ngunit ang bawat lyrics ay basahin natin bawang isang panalangin na para sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Sa gabing ito, Lord, kami pong punuin ng kalakasan, ng grasya, ng habag at pagmamahal, Panginoon. Balutin mo kami sa iyong yakap. Yes, ay po yung mawin. Hindi sa lakas, hindi sa galing, kundi sa banal na Espiritu. Isa pa, hindi sa lakas at galing, hindi sa hindi sa galing, kundi sa banal na Espiritu. Wala kami kung wala ka. Wala ako kung wala ka. Kailangan ko ng iyong pagsama, Panginoon. Aming Diyos, ang iyong presensya, ang iyong presensya. Isa pa, hindi sa lakas, hindi sa lakas, hindi sa galing, kundi sa banal na Espiritu. Hindi sa aming lakas, Panginoon. Hindi sa lakas, hindi sa aming galing, hindi sa galing, hindi sa kundi sa banal na Espiritu. Wala ako kung wala ka. Wala ako kung wala ka. Kailangan ko
dumadaloy mula aming ulo hanggang talampakan, Panginoon. Punuin mo kami, O Diyos. Saan man kami nagkulang, Lord, Ikaw ang pumulong. Yes, Jesus. Parang langis na dumadaloy mula sa ulo hanggang sa panat, O banal na Espiritu. Punuin mo ako, punuin mo ako. Parang langis na dumadaloy, parang langis na dumadaloy mula sa ulo hanggang sa panat, O banal na Espiritu. Punuin mo ako, punuin mo ako. Parang langis na dumadaloy mula sa ulo hanggang sa panat, O banal na Espiritu. Punuin mo ako, punuin mo ako. Parang langis, Panginoon, parang langis na dumadaloy mula sa ulo hanggang sa panat, O banal na Espiritu. Punuin mo ako, punuin mo ako. Banal na Espiritu, gamitin mo ako at samahan mo ako. Banal na Espiritu, kasihan mo. Banal na Espiritu, gamitin mo ako at samahan mo ako. Banal na Espiritu, kasihan mo. Nagapin natin ang langis, parang langis na dumadaloy mula sa ulo hanggang sa panat, O banal na Espiritu. Punuin mo kami, yes, oh, punuin mo ako. Parang langis na dumadaloy mula sa ulo hanggang sa panat, O banal na Espiritu. Punuin mo ako, punuin mo ako. Yes, oh God. Banal na Espiritu, yes, Jesus. Gamitin mo ako, samahan mo ako. Banal na Espiritu, kasihan. Kausapin natin ang banal na Espiritu. Banal na Espiritu, gamitin mo kami. Sa lahat ng aming lalakaran, sa aming buhay. Samahan mo ako, banal na Espiritu, siyan mo. Banal na Espiritu, gamitin mo. Samahan mo ako, banal na Espiritu, sihan mo. Yes. Punuin mo ako, punuin mo ako, punuin mo ako, punuin mo ako. Yes, God. Wala kaming ibang aalayan ng aming buhay, kundi Ikaw lamang, Panginoon. Kahit ang katawan lupa namin ay napapagod, kung
Kung kailan kami napapagod, doon kami dapat mas lumalapit sa iyo, Panginoon. Kung kailan kami nauubos, doon kami dapat mas nagpupuri sa iyo at magpagamit sa iyo. Panginoon, yes, Jesus, inaalay mo sa akin ang iyong buhay. Kami inibig mo ako, puso'y nilinis mo. Ikaw ang katuwiran ko, Panginoon. Naalay mo, inialay mo sa akin ang iyong buhay. Binalot mo kami, Panginoon. Binalot mo ako ng kabutihan mo. Ako ay sasamba sa iyo. Ikaw maghari, Panginoon. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Ang nais ko'y maging ang nais mo. Sumunod sa iyo, nais namin gawin. Panginoon, inaalay ko sa iyo, inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Gamitin mo ito ng ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon, inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Gamitin mo ito ng ayon sa nais mo. Susunod ako sa iyo. Ikaw ang maghari, ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais namin sa iyo, Panginoon. Makasunod sa kalooban mo sa buhay ko. Ang nais ko'y maging katulad mo. Ikaw maghari sa buhay ko. Ikaw, pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Ang nais ko, mga kapatid, sa ating pagsunod sa Panginoon, hayaan natin siyang maghari sa ating buhay. Wala nang iba. Siyang magbibigay ng lakas na kailangan sa araw-araw. Hindi sa sarili nating kagalingan, sa sarili nating husay at talino, kundi sa pamamagitan ng paggamit ng Panginoon, maging katulad niya. Sa Jesus, ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang usapin natin ang Panginoon. Ikaw ang maghari. Ikaw maghari at hindi ang aming sarili. Sariling kagustuhan.
makamundong naisin. Ikaw ang maghari, Panginoon. Ikaw ang manguna, O Diyos. Sa buhay ko, Wala kami kung wala ka. pusong dalisay ang nais mo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Ang nais ko'y maging katulad sa Ang nais ko'y gawin ang nais mo. Maging katulad mo, gawin ang nais mo. Itong katawan namin ito, Lord, hindi namin ito madadala sa kalangitan, O God. Kahit ang nanaisin ng katawan namin, Panginoon, ay mga makamundong bagay. Kaya Lord, Ikaw ang maghari sa katawang ito, sa isipan na ito, Panginoon. Ikaw ang maghari, Ikaw ang manguna, O Diyos. Labanan namin ang laman, Panginoon. Labanan namin ang temptasyon. Kundi sundin namin yung utos mo. Sundin ka namin, O God. Hindi masayang ang pagpapagal. Kundi magpatuloy kaming magpagamit sa iyo. At Ikaw ang pumuno sa amin. Ikaw ang manguna sa amin. Isa pa, for the last time, sabihin natin sa mga, Ikaw ang Sa buhay ko, pusong dalisay. pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang hari sa buhay. Ang nais kong gawin, ang nais mo. Ang nais ko'y gawin ang nais mo. Hindi ang nais natin, mga kapatid. Hindi ang gusto ng ating laman. Hindi ang mga makabundong hiling. Kundi kung ano po ang kalooban ng Diyos. Masakit man ito para sa atin, ngunit magpatuloy tayong sumunod sa Kanya. Sa Kanya natin ipagamit ang buhay, bawat oras na meron tayo. Sa Kanya po natin ibigay ang lahat at huwag na tayong magsayang pa. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo nandito sa mundo, kaya't bawat minuto, sikapin natin na sumunod sa kalooban ng Panginoon. Salamat, Lord. We must fight the flesh. Fight the flesh. Yes, oh God, salamat, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa paalala, sa pag-ibig, sa kagalakan. Salamat po. Salamat sa buhay na ito na nagagamit para sa iyo. Nawa, Lord, hindi lang yung tira-tira namin yung ibigay namin sa iyo, Panginoon. Hindi yung tirang oras na naubos namin sa mundo, ngunit sa iyo wala kaming maibigay. Binigay mo sa amin ang lahat. Kaya patawarin mo kami, Panginoon. Ang buhay na ito ay nararapat sa iyo lamang. Kaya sa amin inaalay ang lahat-lahat sa amin. Ang aming pagpupuri, ang aming pagsamba, ang aming pasasalamat, sa iyo lang lahat ng ito, Panginoon. Walang ititira kundi sa iyo lamang lahat, Panginoon. Sa iyo lang ang lahat ng palakpak at pagpupuri. Hallelujah! Sige po, wag po tayong manghinayang, mga kapatid. Palakpak ito na para sa Panginoon. Hallelujah! Amen and
Jesus. Hallelujah. Magandang gabi po sa bawat isa. Pwede bang kawayan natin yung katabi po natin? Ayan, nagagalak ako. Nandito ka ngayong araw na to. Hallelujah. Kaya patuloy tayong masiglang umawit habang binabati natin ang bawat isa. Praise the Lord. Woo! Amen. Sa presensya ng Panginoon ay masiglang sumayaw, umindak, masiglang umawit sa salayo ng tugtugan, umindak, sumayaw, tayo'y maglundagan, siya'y sambahin ng buong kalakasan, tinisigaw kanyang kabutihan. Masiglang pumalakpak, masiglang umawit sa salayo ng tugtugan, umindak, sumayaw, tayo'y maglundagan, siya'y sambahin ng buong kalakasan, ating isigaw ang kanyang kabutihan. Sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, siya'y maasahan. Ang pag-ibig niya ay laging nananahan. Mga puso, ang mga puso natin pinupuno ng kaligayahan. Kaya lahat ng pagdiwang ng kanyang kabutihan. Masiglang umawi, masiglang umawi sa salin ng tugtugan. Umidak, sumayaw at tayo'y maglundagan, siya'y sambahin ng buong ating isigaw ang kanyang kabutihan. Mga kapatid, masigla raw, masiglang umawi sa sala ng tugtugan. Nang sumayaw at tayo'y maglundagan ng buong ating isigaw ang kanyang kabutihan. Sa lahat ng oras, siya'y maasahan. Sa lahat ng oras, siya'y maasahan. Ang pag-ibig niya ay laging nananahan. Ibig niya ay laging nananahan. Mga puso natin na pinupuno ng kaligayahan. Kaya dapat ipagdiwang ang kanyang kabutihan. Sa lahat ng oras, yes Lord, sa lahat ng oras, siya'y maaasahan. Ang pag-ibig niya ay laging nananahan. Mga puso natin pinupuno ng kaligayahan. Kaya dapat ipagdiwang kanyang kabutihan. Ang kalungkutan ay pinapawi ng Panginoon. Ang kalungkutan ko iyong pinawi, kagalakan ang ipinali. At sa puso ko ngayon ay lagi may bagong awit ng pagkalungkutan. Kalungkutan ko iyong pinawi, kagalakan ang ipinali. At sa puso ko ngayon ay lagi may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Pasasalamat, pasasalamat ang alay ko sa'yo. Walang katulad ang kabutihan mo. Binigyan ko lang ang buhay kong ito. Ako'y magsasaya, magpupuli pagkat kalungkutan ko iyong inaw. Kagalakan ang ipinali. At sa puso ko ngayon ay lagi may bagong awit ng kalungkutan. Kalungkutan ko, amen. Kagalakan ang ipinali. At sa puso ko ngayon ay lagi may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Pasasalamat, pasasalamat ang galing ko sa'yo.
sasaya. Magmumuli pagkakaroon ako iyong pinawi, kagalakan ang ipinlit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit na pagpupuri, may bagong awit na pagpupuri, may bagong awit na pagpupuri sa'yo. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Praises. Tayo po'y makaupo na mga kapatid. Ang ilan sa atin ay mukhang pagod na pagod talaga, no? Pero ang Diyos ang magbibigay ng lakas sa atin sa gabing ito. Muli, magandang gabi po. Mapagpalang hapon po sa bawat isa. Thank you po Sister Jamie and sa worship team. God is good and all the time. Sabi nga kalungkutan na iyong pinawi, kagalakan ang ibinigay o itinanim ng Panginoon sa ating puso. At sa oras na ito ay ating pong i-acknowledge ang presence po ng ating mga pastor, kay Pastora Babes, kay Pastor Archie, at sa ating mga kapatid nandito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So sa hapong ito ay meron po tayong mga kapatid na magbibigay ng pasasalamat sa Panginoon. Dahil po tayo ngayon ay meron po tayong profound prayer, kaya po maaga pong nag-start. So yun pong ating testimony ay i-ABC na lang muna po natin. So accurate, briefing, and Christ-centered. So sa oras na ito, alam ko po na excited ang bawat isa na mapakinggan ang testimonies ng ating mga kapatid. So unahin ko po ang ating pastora. Palakpakan po natin ng Lord sa buhay ni Pastora Saibel. Talaga po bang gulatan dito? Praise God. Nagpapasalamat po ako sa Lord. Una po sa lahat, naabot ko po yung 70 years, no? Still alive. Salamat sa Panginoon. At talagang grabe yung pasasalamat ko sa Lord sa ginawa po niya sa akin. Hindi ko akalain na ganun kabongga yung maging birthday ko sa Jensen. Hindi pa, although hindi naman po ako ang gumastos, sila din. Yun nga po, natutuwa ako dahil nasurpresa po nila ako, hindi ko naman alam. Actually po ay kasabwat si Sister Daisy. Dahil naandoon po kami sa isang room, si Pastora Wen ako at saka Sister Daisy. Pastora Daisy na nga po pala. And then yung time na yon, biglang pagising ko na madaling araw, ba't ka ako biglang tumayo, Sister Daisy? Sabi ko, Pastora, saan po nagpunta? Baka kukuha lang yun ng toiletries. Sabi ko gano'n. Tapos yung po pala, marami na nagkakagulo doon sa hotel, sa paghanap doon sa cake. At ang ingay-ingay pala nila doon sa lobby. Ayan, sila Pastora Babes, sila Pagpasok po doon, talaga pong na-touch ako kasi yung po mga bumati, talagang puro mga pastor nagpasukan sa loob ng room. At after po noon, another day, binati na naman ako. Sabi ko, baka maging 71 years old na ako niyan. Kasi sa kababati ninyo hanggang mag 3 days. So, salamat po sa Panginoon, sa experience ko, sa Jensen. Salamat doon sa kalakasan. Wala po ako naramdaman talagang sakit ng tuhod, sakit ng kasukasuan. Sabi ko talaga ni-ready ni Lord yung katawan ko. At salamat din sa Panginoon pagdating po doon sa Nasugbu kasi po ay mag-ano po ako doon may magsasalita doon sa KMBI every every month. Natuwa po rin ako. Tapos nung natapos na po yung aming gathering, yung activity, hindi po agad ako pinauwi. Yung pala may sorpresa na naman. Meron na naman po inihanda sila. So, sabi ko, magse-71 na talaga ako nito. Ilang araw na kasi yung birthday ko And then, noong pong Sunday, wala naman po akong kaalam-alam dahil ang sabi ko,
wala man lang ako na-treat dito sa mga kapatiran. Sabi ko doon sa kapatiran, magpa-spaghetti na lang ako. Pasensya na kayo, yun lang ang maiahanda. Natutuwa ako, pero alam nyo, mas natuwa po ako. Doon to ako talaga napaiyak. Sinabi nga ng anak ko, OA ko raw eh. Nung ako po'y galing Jensan, kasabwat naman po, ay yung manugang ko, si RJ. Ang sabi, ihatid mo, yung pala may alam din si Aw. Sabi niya, kasi ihatid mo na yung mga pastor kung saan sila. Akala ko, ihatid ko pa nga sa mga bahay-bahay nila eh. Yung pala, sabi ko, nasaan si Jamie? Sabi niya, OT. Sabi niya, OT. Sabi ko, sige, tama-tama. Pag uwi, sunduin na rin natin. Tapos nung sabi ko, sunduin na natin. Yung pauwi na kami, malapit na rito, sabi ni RJ, Ma, may daanan po tayo kay Kuya Lowy kasi dadalhin natin kay Jamie. Yung pala, meron na pong dahilan. Yung palang pagdating doon, pagtapat na tapat sa bahay nila Lowy, andoon po lahat yung pamilya ko. Andoon po lahat na bumate. Ayan, okay na naman ako ngayon. Kasi, nung pagbukas ko, kantahan na sila, may dalang bouquet, may yung mga apo ko. At yung pong ikinatuwa ko, yung po ring mga anak ni Tatin dumating na never po na in-expect ko for how many years na yung makakasama. Doon po na-overwhelm ako dahil yung dalawang batang iyon, maliliit pa talagang nakakaano ko na, pero hindi ko ma-invite, talagang medyo walang imik yun. So doon po natuwa ako, doon sa mga picture taking, sa mga lahat. Sabi ko nga kasi noon sabi ko sa kanila, wag na kayong maganda, perahin nyo na lang. Sabi ko, i-cash nyo na lang kasi sayang yung gahanda tayo. Tapos ang nangyari po, doon sa Nasugbu, ganun po ang nangyari. Para daw po ako si Buddha na nakaupo na may mga yung red na envelope na kada bate, meron pong naglalagay sa may lap ko. So sabi ko, nakakatuwa, ganito pala pag magse-70 na. Paano kaya kung mag-80 pa ako, no? Umabot pa kaya. So salamat sa Panginoon sa lahat-lahat ng bagay na ginagawa niya, na kahit po mahirap, pero nag-provide ang Lord ng tricycle para marating mo yung Hindi nga lang po ako talaga pwede mag-drive sa bayan. Sa mga bundok-bundok lang po na nararating. At nakatuwa po ako dahil kahit mahina na tuhod ko, mayroong paraan para marating sila doon sa may bundok. At napakarami pong umattend ng Bible study, even sa evangelism. Yung po na-evangelize namin, naka-attend po nung Sunday, even yung na-evangelize po nila Brother Topper at ni Adan, invite po namin uli kayo, na yung pong sa pag-evangelize, natutuwa po ako at alam ko po talaga the harvest talaga ay hinog na, the workers lang ay few. Kaya let's go na, tara na, mag-evangelize na po tayong lahat para po talaga malapit na dumating ang Panginoon. So salamat po sa Panginoon at malapit na po na mabubungan yung aming pong church. Glory to God. Talagang grabe ang ginagawa po ng Panginoon. Ang sagot lang po nung Korean pastor is 300K. Pero kami po ay almost 600 na po ang nagagastos. Hindi ko po alam kung saan po nanggagaling yung mga dahil may nakakita, may nagbigay po ng bintana, may nagbigay magkano yung gastos niya sa electric wiring. Nagtatanong at yung po mga ibang kapatiran na kakilala po ni Sister Susan ang sasabihin, ano ang kailangan niyo pong, ano ba ang kailangan ninyo na maitulong namin, maibigay? Sila po mismo ang nagpipresenta na magbigay para sa gawain. At isa pa po na overwhelm ako, yung sinabi po ni Pastor Park, sabi niya ay, when it is already finished and everything in our relationship is gonna working, I will send you to Korea. Wow! Iniimbitahan po ako sa Korea at salamat po sa Panginoon. Tama-tama, na-renew ko na po yung passport ko noon lang isang araw. Kaya glory to God sa lahat-lahat ng ginagawa ng Panginoon. Maraming salamat sa Kanya. Ayun po. So sa kabutihan ng Panginoon, dahil sa faithfulness na binibigay ng ating pastora sa pag-serve niya sa Lord, talagang sabi nga, hindi lang isang araw, kumbaga araw-araw ay may celebration at yung talagang pagkilos ng Lord sa buhay niya at ganoon din po sa Nasugbu. At ang pangalawa po, magbibigay ng testimony, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng ating kapatid, Sister Erica.
6 days po akong na-confine. So, hindi ko din po alam kung saan ko nakuha yung sakit ko. And, ayun po, ang naging sakit ko is amoeba po. So, sa tiyan. So, nag-cramps po talaga ng totally yung tiyan ko nang hindi ko po talaga inaasahan. And, almost hindi ko po talaga siya kaya. And, nagkaroon na rin po ako ng heartburn. So, yung acid reflux po. So, yun po yun talagang akala ko hindi na ako makakahinga. Kasi sobrang hirap po ng sabay sila, amoeba and the heartburn. So, praise God po sa mga nag-pray and totally nakasurvive po ako sa amoeba. Kasi first time ko pong nangyari yan. And thank you din po kay Mami and also kay Mami Nenchi and also kay Ate Mariel na tumulong po sa akin nung morning na yun. Kasi almost wala po akong kasama sa bahay. And mag-isa lang po ako noon dahil napagluto ko pa po yung husband ko ng breakfast bago po sumakit yung tiyan ko. So, ayun po. And thanks God din po kasi wala po akong binayaran kahit piso sa ospital. And na-covered po siya lahat ng PhilHealth ko. And almost nagulat din po ako kasi kung ako po nahirapan doon, meron po akong kasama doon na pinagpe-pray ko. Baby pa lang siya, 3 months, katulad po ng sakit ko. So, may amoeba po siya and also yung nanay niya po, alalang-alala din kasi yung baby talaga, magdamag po siyang naiyak sa ospital. Lagi ko siya naririnig and thanks God po kasi nakalabas na rin po siya kahapon and okay na po yung baby na yun. And ayun po, glory to God po talaga at nakasurvive po ako sa sakit ko. And yun po, maraming salamat. Ayun po, so praise God, healing comes from the Lord. Alam naman po natin yan na lahat ng meron tayo na pinagdaraanan, alam natin na si Lord nagbibigay ng kagalingan. So ako rin po ay nagpapasalamat sa Lord sa buong 1 linggo na patuloy na pagkilos niya sa buhay namin. So doon po namin nararanasan yung provision ng Panginoon at yung protection. So kanina po dapat ay aalis ako pero dahil nga po sa sobrang init ng panahon, so yun po, hindi na rin po ako umalis at talagang na-prepare ko na rin ang sarili ko na maka-attend for this day. So salamat po sa Panginoon at ayun din po, yung pong kapatid ko na nagkaroon po ng breast cancer. So glory to God. So tuloy-tuloy na po yung healing na ibinigay ng Lord sa kanya at ngayon po ay siya na po ay nagagamit doon po sa hospital na pinupuntahan nila at nakakapag-share na rin po siya. So yun po, salamat sa Panginoon. So ngayon po ay oras upang tayo ay magbigay sa Panginoon. Alam po natin ang lahat ng bagay na meron tayo ay nanggagaling sa Lord. So, alam po natin na yung mga bagay na ating hinihiling sa Lord, hindi pa natin na ipag-pray na i-provide na ng Panginoon at mismo si Lord ang nagturo sa atin kung paano tayo maging generous at sa pamagitan ng pagbibigay nawa ay talagang yung kagalakan sa puso ng bawat isa sa atin ay maibigay natin sa oras na ito. Kaya ang bawat isa po ay aking inimbitahan na tayo po ay magkaloob para sa ating Panginoon. Salita ng Diyos, siksik-lig-lig at umaapaw, nang siya na iyong mararanasan pag nagbigay, magbigay ng may kagalakan, magbigay ng mula sa puso, magbigay ng may pagmamahal, kung ano ang iyong tinanim, kung ano ang iyong tinanim, kung ano ang iyong tinanim, siyang aanin. Atin po nga ipanalangin ang ating kaloob, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa gabing ito, kami po ay nagpapasalamat sa kabutihan mo, sa buhay ng bawat isa sa amin, O God. Salamat, Lord, sa bawat isang nakapagbigay. Ang dalangin po namin, pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa, Lord, ang trabaho, ang pamilya, ang negosyo, Panginoon, na meron kami, O God. Tunay nga po, Lord, na ang lahat ay nagmumula sa iyo. Salamat, Lord, sa pagiging generous mo sa buhay ng bawat sa amin. Ito po yung dahilan kaya nakakapagbalik kami sa iyo, O God.
Dalangin po namin sa mga kaloob na ito po ay maingatan at patuloy, Lord, na mag-expand pa, Panginoon, ang gawain para sa iyo. Maraming salamat po, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sa ating susunod pong pinakamahalagang gawain, so ang bawat isa po ay i-prepare po natin ang ating puso, ang ating isip, lalo ang ating tenga na ating maririnig ang mensahe na ipaabot ng ating Panginoon. Nawa ito ay magbigay ng kalakasan at paglago ng ating spiritual na buhay. So sa gabing ito, tatawagin ko po ang ating kapatid na magbabahagi ng salita ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Sister Madel Don. Yan. Ay, kinabahan ako lalo. Ayun, magandang hapon po sa bawat isa. Pakibate ang ating mga katabi. Hapon pa ba or gabi na? Pero yun, magandang hapon sa ating mga online viewers. We hope and pray na makasama namin kayo soon sa midweek kasi masarap magpuri ng sama-sama. Tama po ba? Yan, magandang hapon po, Pastora Saibel, Pastora Babes. Sakit ako sa Pastora Babes. Tsaka si kay Pastor Archie, praise God. At magandang hapon, gabi sa bawat isa. Ayun. Ako man din po ay nagpapasalamat sa Lord. Unang-una, kasi yung laptop kanina nag-crash. Kinabahan ako. Kasi wala akong kodigo, wala akong notes na maibibigay. Pero yon, salamat at nandito siya sa aking harapan. Medyo mabagal pa, pero sabi nga sa kanta kanina, hindi sa ating talino, hindi sa ating lakas, kundi sa pagsama ng Panginoong Hesukristo. Ng banal na Espiritu, syempre. Yun naman tayo aasa no? At yun, nagpapasalamat din ako sa Panginoon kasi last week, napakabigat, napakahirap ng pinagdaanan, emotionally, physically, drained talaga. Nag-ask na ako ng prayer, sabi ko talaga kay Loie, pag-pray mo ko, sabihan mo kay Pastora, ganyan, and all glory to God. Sabi ko talaga, alam niyo yung feeling na may problema ka, pero wala kang magagawa, kaya ipinasa mo na talaga yung bola kay Lord. Na Lord, ikaw na talaga to, ayoko na. And all glory to God, nandito po sa inyong harapan because we are victorious in Jesus' name. Napakabuti ng Panginoon. At sabi ko talaga, yung buong April, nung pinasa sa akin na April ako, sabi ko, uy, gitna ng April, may mga preparation pa, di ba, Ate Aw? Gulat na lang ako. Yun na agad. Ako na agad. Di pa ako ready. Sabi ko nga, hirap na hirap akong maggawa ng topic kasi ako mismo, matigas ang ulo. Di po ba? Mahirap gumawa ng topic kapag ikaw talaga yung mismong tatamaan. Pero ang Panginoon talaga yung unang mangungusap sa atin dun sa topic. So, I hope and I pray na kayo din, kung paano nag-reveal sa akin ng Panginoon, mag-reveal din ang message niya sa inyo ngayong gabi. Samahan niyo muna po ako manalangin. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa araw na ito na kami po ay pinagtagumpay mo. Ang dami, Lord, ang daming battle sa buong maghapon. Pero sinamahan mo kami, Lord, at dinala mo kami dito. And alam namin, Lord, sa iyong pagsama, we are victorious. Dalangin namin, Lord, na kami po ay kasiyahan mo, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming isip, O Lord God, ay buksan mo. Maranasan namin, Lord, ang iyong presensya, ang iyong mga salita, Lord, ay matanim sa aming puso, Panginoong Diyos. We arrest any distraction in Jesus' name. Bigyan mo kami, Lord, ng lakas. Ang bawat isa ay pagod sa maghapon, Panginoon. Dalangin namin ng lakas, ang talas ng isip, Panginoon, at makapag-focus kami sa iyong salita. Maraming salamat, Lord, sa iyong lahat ng kapurihan. In Jesus' name, amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. So, ang topic po natin is, ngayong April ay, God values obedience over sacrifice. Alam niyo mga kapatid, wala pa naman talagang nag-define totally ng obedience and sacrifice. So, simulan ko muna po para makatulong sa atin sa pag-aaralan natin ngayong hapon. Simulan ko na po sa obedience. Obedience, nawawala, no? Obedience, meron po siyang kumbaga, iba-ibang level ng obedience. Meron daw partial obedience, which is natakel ni Pastor Nanjo and ni Kuya Loie. Partial obedience, limited. Kumbaga, hindi buo.
Makakasunod lang tayo when it's convenient. O kaya, kasi gusto natin. Gusto natin yung pagsunod. Yung resulta kasi noon gusto natin. So that is partial obedience. What is conditional obedience? Depende sa kondisyon. Parang transactional. Susunod lang ako kapag na-meet ko yung expectation. Yung nag-uutos ay nami-meet yung expectation. O mama, susunod ako basta ganito ha. Parang ganon, no? Mama, susunod ako sa'yo pero kapag bilin mo ko nito. Yun yung conditional lang ating obedience. Transactional. Yung isa naman ay provisional obedience. Nag-o-obey pero hesitant. Gusto muna nating makita yung resulta kung maganda ba bago tayo sumunod. Kumbaga, susunod ako kung maganda yung kalalabasan. Pero kung hindi ako siguradong maganda yung kakalabasan, teka muna. Baka hindi ako sumunod. Kumbaga ganun ang provisional. Depende sa provision, sa expectation na dadating. And this is, last is, total obedience. Ito po yung ating goal bilang Kristiyano. What is total obedience? Unconditional. Complete surrender. Alam mo yung enough na si Lord ang nag-utos, susunod tayo. Bakit tayo susunod? Kasi si Lord yun eh. That itself, total obedience na. Because total obedience is based on trust and faith. Susunod tayo kasi nagtitiwala tayo sa Panginoon. Siya ang may gawa ng langit at lupa. He is the most powerful. Kaya susunod ako sa Kanya. Kahit hindi ko maunawaan, there's total obedience. Bilang Kristiyano, mga kapatid, this is our goal. Nasaan po ba tayo sa pagsunod? Nasaan dyan? Nasa partial pa ba tayo? Nasa conditional? Provisional? Pero mga kapatid, our goal is total obedience. Next po is sacrifice. Ang pinag-uusapan po natin ditong sacrifice is yung offerings. Kasi yung ating verse ay 1 Samuel. Kumbaga, hindi siya yung sacrifice na sakripisyo. Kasi lahat naman ng pagsunod, may sacrifice. May kaakibat yun na pag-sacrifice. So ano pong sacrifice ang pinag-uusapan natin dito, mga kapatid? Ito po yung atonement of sin. Ito yung nakikita natin sa Old Testament. Diba? Nakikita nyo yun sa sinesend ko every morning. Doon natin nakikita yung mga handog, yung mga tinapay na walang pampaalsa. Bakit? Para saan? It is used for atonement of sin. May kasalanan tayo, so maghahandog tayo sa Panginoon. Malaki, kasi kung malaki kasalanan, di ba? Parang ganon. And sumunod, number 2, to restore relationship. In the first place, bakit ba broken yung relationship natin sa Panginoon? Siyempre, napalayo tayo sa Kanya because of sin. So, anong gagawin natin? Maghahandog. Ito po ay sa Old Testament, mga kapatid ha. And then third is to show obedience and surrender. Kasi nga, inutos talaga ng Panginoon ang paghahandog. Ang pag-obey sa paghahandog. Nababasa po natin yan. Grabe, ang dami talaga. Minsan sabi ko, paulit-ulit siya, pero go lang. Kasi, pag-obey din ang pagbabasa ng Biblia. So mga kapatid, define natin ang obedience and suffering. And ngayon nga, April, ang topic is God values obedience over sacrifice. Yun yung 1 Samuel chapter 15 verse 22. Yung kay Saul na story. Yung ipapapatay dapat lahat, bata, matanda, lahat ng hayop. Pero nag-spare. Di po ba? Natatandaan po ba natin? Amen. So ang aking pong title is Obedience over Sacrifice. Alam niyo mga kapatid, nung ginawa ko tong topic na to, I see it as a mathematical equation. Medyo nakakatawa, pero naiisip ko naman may mga bata namang makikinig sa akin. Nakikita ko to as mathematical equation na dapat mas malaki ang obedience kaysa sa sacrifice. Para siyang fraction. Nakikita niyo yung fraction? Dapat mas malaki ang obedience. Kapag mas malaki ang nasa taas, ano ibig sabihin nun? Whole number, sobra pa. Tama ba? O mga bata, alam nyo ba yan? Mixed number, mixed fraction, tawag dyan, di ba? So kapag ganon, sobra, umaapaw. Kapag umaapaw, ano mangyayari? Magiging mas maganda. Overflowing, sabi sa kanta kanina.
Overflowing. Gusto po ba natin maging overflowing na Kristiyano? Amen. So dapat, mas malaki ang obedience kaysa sa sacrifice. At hindi siya equal. Di ba? Parang math. Hindi ganito. Kasi not equal yan. Di ba? Pero more of like this. Oh, greater than yan. Obedience should be greater than sacrifice. Mas malaki ang obedience. Hindi ganyan. Less than yan. O mat na talaga yan. Pero alam niyo mga kapatid, this is our problem. When we struggle to obey, we substitute it with sacrifice. Dahil hindi tayo makasunod, dadamihan ko na lang ang sacrifice. Magsasacrifice na lang ako. Kasi nahihirapan akong sumunod eh. Nahihirapan kong iset aside yung mga kagustuhan ko para makasunod. Kaya magsasacrifice na lang ako. Anong gagawin natin? Magsaserve na lang ako ng mas madami. Kasi meron ako mga tinatagong kasalanan. Hindi ko masunod yung area na to eh. So ano na lang gagawin ko? Magsaserve na lang ako. Parang binabayaran natin yung hindi natin pagsunod. Ito, example. Minsan, ano din ako dito. Every day, nagsisend ng Bible reading. Sino po ba yung nakakasunod? Alam nyo kung sino kayo. Nahirapang sumunod, sasabihin, mamaya na lang, kasi hindi ako nakapagbasa. Mamaya na lang. Mamaya, nakalimutan ko. Bukas na lang, 2 chapter na lang babasahin ko. Pagdating kinabukasan, mas mahirap kasi 2 chapter na yun. Minsan ang haba pa naman ng chapter. Di ba? Iaano ko muna. Before you know it, ang layo-layo mo na. Hindi ka na makasabay dun sa chapter na sinasabi sa yung basahin mo araw-araw. Di po ba? Minsan, ang gagawin natin, magbabasa tayo 5 chapter kasi nakalimutan talaga natin, lagi nating pinagmamaya-maya-maya. Mamaya na ako magbabasa. Mamaya na, o bukas na lang. Magugulat ka, ang dami na. Backlog ka na ng ilang chapter. Anong nangyari? Nahihirapan tayo. At minsan, wala pa tayong naintindihan. So anong clue? Anong dapat natin gawin? Sunod tayo para hindi na tayo mas mahirapan. Alam niyo yun? We have to obey more than sacrifice. So very wrong to ha? Dapat? Very wrong. Di ba? mali na less than. Though wala namang masama. Kailangan, minsan may sacrifice din talaga. Pero dapat mas malaki ang obedience. Obedience should be greater than sacrifice. Huwag nating tatapalan yung mga pag-obey. Mamaya na ako susunod, ganyan. Magsaserve naman ako ng mas marami. Hindi mo na ako a-attend ng practice, basta dodoblihin ko na lang yung practice. No, it's obedience. Doon pa rin tayo sa obedience. Hindi natin mababayaran ang pag-obey ng sacrifice. At ang gusto talaga ng Lord, obedience more than sacrifice. Ito tanong lang. Minsan sa mga anak ko, tatanungin ko, bakit bang nahihirapan kayong sundin ako? Minsan kasi tanong ko yan sa isip ko, bakit kayo nahihirapang sundin ako? Akala mo ba sa mga anak ko lang, kay Loie din. Yung kurtina talaga ang tagal. Diba? Bakit ka ba nahihirapan tayong sumunod? May mahal nyo ba ako? Minsan may ganun akong thoughts na iniisip. Pero para sa ating lahat mga kapatid, this is serious. Nabasa nyo? Bakit nga ba ako nahihirapang sumunod? Tanungin nyo yan sa sarili nyo. Medyo mabigat siya. Minsan tinatanong ko yung sarili ko. Nung ginagawa ko tong topic ko, ito yung pinakagusto kong maano. Bakit minsan nahihirapan akong sumunod? Dahil ba hindi ko mahal ang Lord? No! Alam ko sa sarili ko, mahal ko ang Panginoon. Dahil ba hindi ako nagtitiwala sa Kanya? Pero I trust God more than anybody else. So bakit ako minsan hindi nakakasunod sa Panginoon? Balik tayo doon sa mga anak ko, no? Kasi tinatanong ko talaga yan, bakit ang mga anak mo nahihirapan akong sundin? Ang sinasabi sa akin lagi ni Loie, kung bakit minsan hindi nasusunod. Hindi daw against sa akin yun, bakit hindi nila ako nasusunod. Hindi dahil ako yung nag-utos, kaya hindi nila ako nasusunod. Hindi naman daw nila sinasadya na hindi ako masunod. Ayaw naman nila akong saktan, which is naniniwala ako. At
lalong hindi nila ako sinusunod dahil hindi nila ako mahal. Naniniwala naman ako na mahal ako ng mga anak ko. Naniniwala ako na gusto din nila akong sundin. So parang ganun din sa Panginoon, no? Pero bakit hindi nakakasunod ang mga anak ko? They are just distracted. Meron silang mas gustong ibang gawin. Ganun din kaya yung sagot sa atin. Kaya hindi tayo nakakasunod sa Panginoon. Baka distracted din tayo. Pero ang bawat isa po ba ay gustong makasunod sa Panginoon? Amen. Lahat talaga tayo, no? Lahat tayo gusto nating makasunod sa Lord. Kaya nga po, sabi dito, mga kapatid, pampalakas loob. Sabi po dito sa Ephesians chapter 2 verse 3, ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopootan ng Diyos. Mga kapatid, the word dati. Malayo na. Dati totally hindi tayo nasunod eh. Pero ngayon talaga, limitado na lang yung mga hindi natin nasusunod sa Panginoon. Dati, likas daw sa atin ang hindi pagsunod. Dati, likas sa atin na sundin kung ano yung gusto ng laman. Our fleshly desire. At alam natin, sinabi dyan, kinapopootan ng Lord ang ganoong gawa. Kaya Lord, ayaw kong kapuotan mo ako. Pero grabe talaga dati. Wala talaga tayong pakialam, no? Kung masaktan natin ang Panginoon, selfish in nature. Walang pake. YOLO. You only live once. Wala kang pakialam sa sasabihin ng iba. Wala kang takot sa Diyos. Kung masaktan mo siya, kasi ito yung gusto ko eh. Yun daw yung likas dati. Pero hindi na ngayon. Tama po ba? Amen. Pero, tanong lang, kamusta tayo ngayon? Nakakasunod na? Tama? Slide? Stop nyo naman yung back nyo. Oh, laki na ng pinagbago mo. 'Di ba? Pero tandaan natin mga kapatid, no? What you starve dies. What you feed lives. Bakit hindi tayo nakakasunod? Baka dahil ang pinapakain natin, sino ba pinapakain natin? Our spirit or our flesh? San ba tayo nakababad? Sa mundo ba? San tayo nakababad? Sa mundo o sa salita ng Diyos? Sino ang mga nakapaligid sa atin? Sabi, di ba, kapag may 4 na chismosa, pang-5, chismosa ka na din. Pang-5 ka. Di ba, no, Alex? No. Di ba? Kapag may 3 manginginom, pang-4 ka na. Di ba? Actually, mga kapatid, alam naman natin yan eh. Sa LSS, matatakil din naman talaga to. It's a tug of war between flesh and spirit. Baka kaya nahihirapan tayong sumunod kasi gutom ang spirit. Nakadiet, di natin pinapakain. Diba? Nakadiet, mahina, hindi makalaban. So, sa topic po natin, it aims to value obedience, mga kapatid. Aim to value obedience more than sacrifice. Ito po yung introduction lang pala, no? Pero ito lang po yung pinaka-main verse ko. Sabi po dito sa Hosea chapter 6, verse 6. Dito lang po tayo iikot. Sabi po, sapagkat wagas na pag-ibig ang nais ko at hindi handog. Pagkilala sa Diyos sa halip na handog na sinunog. In Tagalog, binasa po natin in Tagalog. In context, mga kapatid, ito po ay sinulat ni Propeta Hosea, yung asawa ni Gomer. Sana po mabasa natin yung chapter kasi napakaganda. Pinag-aralan dito yung unfaithfulness ng Israel. And this is an invitation to a true repentance. Hindi lang sa mga burnt offerings, mga kapatid. So basahin po natin sa English para sa ating mga Englishera. Sabi po dyan, for I desire mercy and not sacrifice, and the knowledge of God more than burnt offerings. And for a deeper understanding, mga kapatid, kasi medyo na-confuse din ako dito, bakit mercy? Doon sa isa, wagas na pag-ibig. Pagdating dito, I desire mercy. Ito po yung mercy kasi sa Hebrew word, ang mercy ay hesed, which means steadfast love. Pag sinabing steadfast love, hindi nauubos, unconditional.
Yan daw ang desire ng Lord sa atin. Magkaroon tayo ng wagas na pag-ibig. Covenant, loyalty, which is faithfulness and obedience. Kumbaga po, love in action. Kasi ang pagmamahal, ang wagas na pagmamahal, syempre, nakaakibat dyan ang pagsunod. Because pagsunod, obedience is a love in action. Tama po ba? Obedience is a love in action. So yan ang desire ng Lord sa atin. Nagagawa po ba natin? 'Di ba? Ayan, balik po tayo sa Tagalog. Doon muna sa first line. Sapagkat wagas na pag-ibig ang nais ko at hindi handog. Check sa wagas na pag-ibig at hindi daw handog. Wagas na pag-ibig which is faithful. Faithful ba tayo sa pagbibigay ng ating treaty? Time, talent, treasure? Obedient po ba tayo sa pagsunod? Alam niyo mga kapatid, parang ganito yan. Nakikita ko yung walk as a Christian life. Parang sa mag-asawa. Kumbaga, sa mag-asawa, for ilang taon ba ako nung kinasal tayo? 25. For 25 years, namumuhay ako lang mag-isa. Diba? 25 years, sarili kong desisyon ko, sarili ko lahat, and then, dumating yung wagas na pag-ibig. Diba? So, kailangan mo mag-adjust. Babaguhin mo yung sarili mo for a better you, a better version of you, diba? And, kumbaga, parang, kinalimutan mo yung mga gawa mo na mali, na makakaapekto sa pagsasama nyo bilang mag-asawa. So, ganun din sa Christian life. Kinakalimutan natin yung mga maling gawa. Kahit na yun na yung nakagisnan mo. Kaso mali yun eh. Iba yung inaano sa'yo ng Panginoon. So kalilimutan natin yun. Because that's part of wagas na pag-ibig. Di po ba? Ano yung handog? Minsan kasi, dahil sa sobrang busy, kapag sobrang busy, anong gagawin? Pupunuin na lang sa regalo. That's sacrifice. Pero ang gusto ko oras mo, ang gusto ko maramdaman yung pagmamahal mo. Pero dahil hindi nga maipakita, anong gagawin? Magbibigay na lang ng kung ano-anong regalo. Di po ba? Or kaya, pag nagkasala, may uwing bulaklak. Peace offering. Hindi kailangan yun. In the first place, kung tayo ay nakakapagbigay ng wagas na pag-ibig, wala na dapang mga handog-handog. Kaya pala hindi ako nakaka-receive ng bulaklak. Di ba? Ngayon ko lang naalala. Kaya pala, well, thank you. At hindi ko kailangan ng peace offering. Ano? So, ganun din sa Panginoon, mga kapatid, sa mag-asawa. Kumbaga, yung iba, hindi nakakapunta ng church. Ano na lang ang gagawin? Hindi tayo makapagbigay ng oras sa Panginoon. Papadala na lang yung tithes. Nagkasala tayo, babawi na lang tayo sa pagtulong. O kaya, andun pa ba yung wagas na pag-ibig natin sa Panginoon, sa pagsaserve natin? Dapat kasi mga kapatid, yung pagsaserve natin sa ministry, it's a byproduct ng love natin sa Panginoon. Hindi dapat yan magiging parang sakripisyo, na parang nagsasacrifice ka, etc., etc., nagpapagod kang mabuti sa ministry. Pero dapat yan byproduct ng love. Kaya tayo nakakapag-serve, it's because of love. Reflect tayo, baka kaya tayo na burnt out. Kasi yung love hindi na overflowing. Ang bigat, no? Nabibigatan nga rin ako dito sa sa tapal, para siyang tapal. Tapal moments, tinatapalan yung ating mga hindi pagsunod sa Panginoon. Nakakahiya sa Lord actually. Nahiya ako sa Lord habang nagre-reflect ako dito. Baka puro tapal na lang pala ginagawa ko. Hindi ko na naibibigay yung para talaga sa Panginoon na pagmamahal. Baka hindi na ako nakakasunod. Baka tinatapalan ko na lang yung mga hindi ko pagsunod sa mga service, ganyan, etc. Hindi ka makapagganyan. Kasi tinatapalan ko. Pero ang gusto talaga ng Lord, love. Wagas na pag-ibig mula sa atin. Sunod po, doon na tayo sa second part. Pagkilala sa Diyos sa halip na handog na sinusunog. Pagkilala sa Diyos sa halip na handog na sinusunog. Nakaka-amaze ang Panginoon. Knowledge of God. Alam niya kung ano ang number 1 recipe para makasunod tayo. Number 1 is kilalanin natin siya. Alam niyo yun, kapag kilala natin ang Panginoon, mas madaling magtiwala, mas madaling sumunod, at mas madaling mag-surrender. Kasi kilala natin siya eh.
Makakapag-surrender ba tayo sa isang taong hindi natin kilala? Susunod ba tayo sa kanya? Kapag may nagutos sa akin, hindi ko kilala, baka prank yan. Di mo ba? Tama po. So kung gusto talaga nating makasunod sa Diyos, kilalanin muna natin siya. Kung gusto talaga nating makasunod sa Diyos, magbasa tayo ng Bible. Kasi nandun ang character ng Lord. Doon natin siya mas makakikilala everyday. Mas magiging mas malalim ang ating pagsunod kung mas malalim natin siyang kilala. Kaya nakaka-amaze yung mga pastor, di ba si Ate Daisy nakaka-amaze. Yan, sila Pastor Nanjo. Kasi basa sila ng basa ng Bible. So kaya nilang sumunod. Nila ha, parang ang limited talaga nung basa. Pero ganun kasi yun eh. The more nakilala mo ang isang tao, the more nakilala mo ang Panginoon, mas madaling sumunod. Kahit hindi mo naiintindihan, susundin mo. Si Lord yun eh. Kilala mo kasi siya. So yan mga kapatid, no? Imbis na kung ano-anong handog ang gawin natin, mag-sacrifice tayo, dapat ganito dapat ang service ko sa Lord. No, it should be a byproduct. Produkto ng pagkakakilala mo sa Lord kung bakit ka nagsaserve. Produkto yon ng pagmamahal mo sa ating Panginoon, natin sa Panginoon. So, ulitin po natin yung buong verse, no? Sabi po dyan, sapagkat wagas na pag-ibig ang nais ko at hindi handog. Pagkilala sa Diyos sa halip na handog na sinusunog. Mga kapatid, wagas na pag-ibig, pagkilala sa Diyos. Mapapansin nyo, paulit-ulit ako, English, Tagalog. Alam nyo bakit? Kasi, itong verse na to ay kinote mismo ni Jesus Christ 2 times. First is on, kumabasa, Matthew chapter 9 verse 13. Humayo kayo at unawain ang kahulugan nito. Sabi, humayo kayo. We have to move. We have to act. Unawain, malalim na pag-intindi. Inulit niya ulit yung verse. Habag ang nais ko at hindi ang inyong handog. Sapagkat naparito ako upang tawagin ng mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Konteksto lang po, sinabi to ni Jesus Christ nung sa pakikipag-usap niya sa mga Pariseo. Kasi nakita siya na kine-question siya na kumakain kasama ang mga makasalanan, which is yung tax collector, which is si Matthew. No? So Jesus reiterated for us to learn mercy, which is wagas na pag-ibig over sacrifice. Mga kapatid, ni-reiterate ni Jesus Christ that act of love over ritual ang mas importante. External obedience versus internal obedience. Kawang-gawa lang ba to? Show off na pagsunod? Kamusta yung puso mo? Puno ba ng pagmamahal yung pagsaserve mo? Baka naman show off lang, baka naman performance lang. Di po ba? Ang sakit, no? Pero we really have to reflect. Baka para tayong Pariseo na nag-show off lang. Baka wala na sa puso. Maganda lang sa labas, pero sa loob, bulok, walang love. Dapat yung service natin sa Lord, driven by love. Kaya nga sabi ng Lord, unawain, malalim na pag-intindi. And second time naman po, na binanggit ni Jesus Christ is Matthew chapter 12 verse 7. Kung nauunawaan lamang ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito, again, nauunawaan. Gusto niya ng deeper understanding. Habag ang nais ko at hindi ang inyong handog, hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala. Again, ang kausap niya ulit dito ay mga Pariseo. Kilala naman natin ang mga Pariseo. Sila yung nagsaserve, di ba? Sa church, sila yung So ito ay yung nahuli yung mga disipulo kasi gutom, nag-pick sila ng grain during Sabbath. So, para ang sinasabi, nag-break ng law kasi ang mga Pariseo, they are strict with law and tradition. Pansinin natin mga kapatid, no? Dito sa 1 Matthew chapter 9 verse 13, yung mga Pharisee kinriticize si Jesus kung sino ang kasama, which is yung mga makasalanan. Dito naman, yung mga Pharisee kinondemn kung ano ang ginagawa ng mga disciple. Ano ginawa ng mga Pariseo? They criticize and condemn. Kapag walang love sa puso natin, yan ang gagawin natin. We just keep on criticizing and condemning people. Baka mamaya nasa simbahan tayo, pero yan ang ginagawa natin. Nasaan yung love? Yun ang gusto ng Lord eh. Ang mga Pariseo kasi, they are very strict with law.
pero hindi nila naiintindihan ang heart of God, which is mercy. Unconditional love sa mga, yung kanina, makasalanan, yung kasamang kumain, at mga nagugutom. Imagine niyo, napaka-amazing ng Word of God. Habag para sa mga makasalanan at nagugutom, hindi judgment. Baka mamaya judgmental na tayo. Alam niyo mga kapatid, ang nakaka-amaze pa dito, inalaw ng Lord na marinig to ng mga disciple. Kasi gusto niya na yung mga naglilingkod sa Kanya, puro ang puso. What matters to Jesus is our heart. Purong puso ang gusto ng Lord sa mga sumusunod sa Kanya. Mercy over sacrifice. Kasi alam niyo mga kapatid, pero wala dito yan sa church natin. Madaming Christian, self-righteous. Nakakalungkot minsan sa social media, magbabrowse ka, may magko-comment na mga Christian. Nakakalungkot. Hindi mo maramdaman yung pagmamahal. Dapat kasi yun yung upfront natin. Love agad yung upfront natin eh. Kasi that's what matter to Jesus. Our heart. Kung nakakasunod tayo, mga kapatid, pero walang puso, that's hypocrisy. Sakit. Sakit ng masabihan, no? Hypocrisy. We pray na maunawaan natin to ng buong puso para hindi tayo mag-fall sa ganito. Kailangan kasi talaga makasunod tayo ng buong puso. Makakasunod tayo ng tama kung tama ang puso. So, mga kapatid, let's go back to Matthew chapter 9 verse 13. Binasa na rin natin to. But this one, let's focus here. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Jesus talking. He is the ultimate sacrifice. Lamb of God. Hindi niya na daw kailangan ng handog. Hindi na ang inyong handog kasi andun na siya. The ultimate sacrifice. Alam niyo mga kapatid, revelation lang, nabasa ko na to many times, alam ko na yung story, pero dahil sa pagbabasa mo, sa pag-aaral mo ng kanyang salita, yung first ever sacrifice, akala ko kay Abel at kay Cain. Yung nag-offer, ganyan. Pero, the very first sacrifice was made by God. Found in Genesis chapter 3 verse 21. Gumawa siya ng damit ni Eva at Adan, gawa sa balat ng hayop. Shedding of blood to cover them. Kasi hindi enough yung ginawa nilang dahon. So anong ginawa ng Panginoon? Pumatay ng animal to cover them. Grabe. Sila ang nagkasala, but God is the one that provide the sacrifice. Grabe yung love ng Lord. Blood was shed sa kasalanan ni Eva at ni Adan. Same with us. Hindi enough yung mga sacrifices natin to cover our sins. Kaya nga, ayan ang sabi niya, sapagkat naparito ako. The ultimate sacrifice, the Lamb of God, and His very last sacrifice. The very first and the very last, ang Lord ang nagbigay. The very last sacrifice, His only begotten Son. Blood was shed sa ating kasalanan. Because we fail to follow. We fail to obey. And ang Lord ang nagbigay ng provision, ng ultimate sacrifice. At sabi nga, tetelestai, it is finished. No need for offerings. God Himself completed it. And because it is done, ano nang gagawin natin? No need for sacrifice na pala. Tapos na pala. What should be our response? Our response should be obedience. Obey tayo mga kapatid. Tinubos na ng Lord lahat ng kasalanan natin. And obedience. Balik tayo dun sa reflective question.
kanina, bakit nga ba ako nahihirapang sumunod? Show it in. Tinubos na ako ng Lord. Balik tayo sa umpisa, sa first love. Nung una tayo nakakilala sa Lord, sunod lang tayo ng sunod. Pero bakit nung tumatagal na, nakakalimot na yata tayo? Bakit parang ang bilis nang magsabi ng no sa Panginoon? Pero bakit nung una, yes lang? Kasi malinaw sa atin that God paid the sacrifice. Ngayon ba malinaw pa sa atin? Bakit nahihirapan na ulit tayong sumunod? Bakit nga ba? Mga kapatid, it is finished. Lagi nating tatandaan, si Jesus Christ ang nag-sacrifice para sa atin. No need for any sacrifices. Ito lang mga kapatid, no? Basahin natin sa Hebrews chapter 10, verse 10. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Hesukristo. Ginawa niya na tayong banal. At sa pamamagitan ng minsanan at sapat na paghahandog ng kanyang sarili. Hinandog ng Lord ang kanyang sarili para sa atin. For us to be righteous before God. Ang tanong, bakit hindi pa rin tayo nakakasunod? Bakit hindi total ang obedience natin? Again, baka distracted tayo. Baka hindi na ulit malinaw. Baka hindi tayo nagbabasa ng kanyang salita. So let's go back to know Him more. Every day. Baka hindi na kasi tayo nagbabasa ng Biblia. Baka hindi na tayo nakababad sa kanyang mga salita. Kasi ginawa niya na tayong banal. Yes, we still sin, but we sin less. Alam niyo yun mga kapatid? We sin less. Kung titingnan mo, mas mabait ako ngayon, mas mabait. Pero up to now, mga kapatid, we are being processed by God to His holiness. Kung nahihirapan tayong sumunod, baka may mga distractions lang. Di po ba? Nakapag-surrender ba talaga ako fully sa Panginoon? Siya ba yung naghahari sa puso ko? Kasi kung nagbabasa tayo ng kanyang mga salita, siya ang maghahari sa puso natin at hindi tayo mahihirapang sumunod. Kapatid, eto lang, just to urge everyone. Final verse ko po is this. Romans chapter 12, verse 1. Sabi dyan, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. In-encourage tayo ni Paul to be a living sacrifice. Wala nang blood. No need for shedding of blood. So let us encourage one another. Palalahanan natin ang bawat isa. It is done. Tetelestai. It is finished. No more shedding of blood. Hindi na kailangan ng penitensya. Hindi natin kailangan na magpalo-palo pa. It's an insult sa Panginoon. Ang ating ministry, hindi yan sacrifice. It's a fruit of our love for God. Hindi siya dapat burden. Produkto ang pagsuserve sa Panginoon. Mga kapatid, living sacrifice, buhay, hindi patay, present. We just have to offer our life to Jesus. Fix our eyes on Him. Obey. At yun ang gusto ng Panginoon. Holy and pleasing to God. Obey God, His word. Know Him more. And that is our true and proper worship. Mga kapatid, let's remember, God wants our obedience more than sacrifice. Sunod tayo, wagas na pagmamahal para makasunod. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita. Salamat, Lord, na ang iyong mga salita, Panginoon, ay buhay. At alam namin, Lord, na nangungusap sa amin, Panginoong Diyos. Nangungusap sa amin, Lord, na ang aming mga puso ay dapat pinaghaharian mo para makasunod kami. Lord, gusto namin mag-follow. Gusto talaga namin, Lord. Sadyang distracted lang. Pero Lord, tulungan mo kaming makasunod. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos, na ikaw ang patuloy na kumilos sa aming buhay. Desire namin, Lord, na makilala ka, magkaroon ng mas malalim na relasyon sa iyo.
Panginoon, bring us our first love. Pag-initin mo kami, Lord, bilang Kristiyano, at dalangin namin, Lord, na patuloy na Ikaw ang kumilos sa aming buhay, patuloy na mangusap sa amin, Panginoong Diyos, at maging daluyan ng pagpapala sa mga taong nakapaligid sa amin, ng aming mga ministry, Panginoon, ay mag-flourish because ito ay driven by love na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoong Diyos, sa gabing ito na kami po ay sinamahan mo. Salamat, Lord, at nawa ang mga salitang ito, Lord, ay matanim sa aming puso at mag-grow. Salamat po sa iyong lahat ng kapurihan. In Jesus' name, Amen. Thank you, Sister Madel, sa word of encouragement na binigay ng Panginoon para ang bawat isa sa atin ay mag-reflect tayo sa reveal ng Panginoon sa gabing ito. Sabi nga ay obedience over sacrifice. So sinasabi nga dito na mas importante daw po yung pagsunod kaysa doon sa sakripisyo na ating ginagawa. At yung sinasabi dito na bilang isang Kristiyano, bakit nga ba tayo nahihirapang sumunod? So alam naman po natin na kilala ng Lord ang bawat isa sa atin. At nawa sa pamamagitan ng kanyang salita sa gabing ito na ating napakinggan, ito ay magbigay ng patuloy na paglago sa atin na bilang isang Kristiyano. Paano tayo susunod sa Panginoon? At sabi nga po dito, what matters to Jesus is our heart. So sa pamamagitan ng ating wagas na pag-ibig at pagkilala sa Panginoon, so yung obedience po, maibibigay natin sa Panginoon kung yung heart natin ay sinusurrender natin sa Kanya. So nawa po mga kapatid, ito po ang maging reflection natin sa gabing ito. At yun po, meron po tayong announcement, profound prayer 8 p.m. po today, virtual Saturday 7 p.m. po, at dawn prayer Sunday ay 5 a.m. po. So sa ating final benediction, tinatawagan ko po si Pastora Babes para po mag-closing prayer. Higit, Panginoon, doon sa mga handog na aming ginagawa. Patawarin mo kami kung may mga pagkakataon na higit na ginagawa namin, Lord, yung paghahandog. And we are serving you as if, Panginoon, that mas mahalaga sa amin yung mga sakripisyo. Forgive us and help us, Lord God, na mai-apply namin yung mga salita mong napapakinggan namin sa oras na to. At hayaan mo na sa habang kami ay lumalakad, patuloy po na maunawaan namin yung mga salita mo. Salamat, Panginoon. At itaas po natin ang ating mga kamay. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. At ang lahat ang may sabi ng Amen and Amen. God bless you po. Thank you, Jesus, for the